Espiritu Santo, kinakailangan kita. Sigla at lakas ng mahina, pag-asa ka namin lahat. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Halina, Espiritu Santo. Kinakailangan ka namin. Halina, Espiritu Santo. Kami patuloy na nagtitiwala sa iyo. Patuloy na umaasa. Patuloy na nagpapasalamat. At lumalapit kami sa ating Amang Diyos na makapangyarihan sa lahat upang humingi ng kapatawaran sa aming mga kasalanang nagawa sa nakalipas na oras. Maraming pong salamat, Panginoong Diyos, sa araw na ito. Biyayang pinagkaloob mo, Panginoon. Nawa, kumilos ka sa mga susunod na oras. Gamitin mo lamang ang ibang lingkod upang maging instrumento daluyan ng iyong mensahe. Ang kababaan ng loob, makarunungan, ng discernment, mula sa iyo, Panginoon. Sa dalangin ko na makakalinig ng iyong mabuting balita ay maitanim sa puso upang ito'y hindi lamang formation kundi transformation, Lord. Mamunga at maibahagi sa iba. Ang lahat ng ito'y dalangin ko sa iyo, Ama, sa pangalan ng Anak, isa ng Espiritu Santo. Pag-asa ka namin lahat. Pag-asa ka namin lahat. Welcome po sa Word of God Daily Gospel. At ako po si Sister Angelica Dorde from Bulacan at isa po akong Katoliko. Muli ang layunin ng Facebook Live na ito ay palaganap ang mabuting balita through social media kamukha po ng Facebook Live. Para kahit nasaan po tayo ay makarinig at makapag-delay tayo ng araw-araw na pagkaing espiritual ay pinagkakalob sa atin ng mabuting balita. Sama-sama po nating pakinggan ang mabuting balita. A proclamation of the Holy Gospel according to Matthew. Glory to you, O Lord. Ask, and you will receive. Seek, and you will find. Knock, and the door will be opened to you. For everyone who asks will receive, and anyone who seeks will find. And the door will be opened to those who knock. Would any of you who are fathers give your son a stone when he asks for bread? Or would you give him a snake when he asks for a fish? As bad as you are, you know how to give good things to your children. How much more then will your Father in heaven give good things to those who ask him? Do for others what you want them to do for you. This is the meaning of the law of Moses and of the teachings of the prophets. My brothers and sisters, the gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Amen. So, ito po yung pagninilayan nating mabuting balita. Actually, ito yung tinatawag na humingi, humanap, at kumatok. Amen. So, sinasabi po sa mabuting balita na ang ating Ama sa Langit
naghihintay lang yan talaga na tayo humingi, tayo humanap, diba sabi nga, seek first the kingdom of God, at tayo kumatok sa kanyang puso. Although alam na ng Diyos kung ano yung ating hinahanap, hinihingi, kinakatok, alam na niya yan eh. Pero iba kasi yung approach niya, yung free will natin sa panalangin, ay naririnig ng Panginoon. Amen? And sabi nga, tayo mga tao mga magulang, kahit sabihin natin tayo makasalanan, mga anak natin makasalanan, hindi natin matiis yung ating mga anak kapag meron silang hinihingi, meron silang kailangan. Kaya sabi ng mabuting balita, kung tayo nga daw mga makasalanan nagbibigay tayo ng maganda. Pinakikinggan natin ang ating mga anak. Pinagbubuksan natin sila ng pintuan kung anong gusto nila. Hindi ba, gano'n naman talaga tayo na as parents, ginagawa natin talaga yung the best para sa ating mga anak. So kung tayong mga makasalanan, kaya natin gawin yun sa ating mga anak, how much more pa kaya ang ating Ama? Ang may bibigay lang natin mga material things. Amen? O sabihin na natin, pagmamahal, yes. Pero wala nang higit pa sa ibinigay sa atin ng Diyos Ama, ang kanyang bugtong na anak, ang Panginoong Jesus. Kaya kung naibigay ng Ama ang kanyang anak sa atin para sa ikakapagpatawad ng ating mga kasalanan, ano pa kaya ang hindi niya kayang ibigay? Amen. So, gusto lang talaga ng Panginoon na yung ating panalangin, yung mga ating hinahanap, totoo sa ating puso. Yung talagang kailangan natin, ha? Kasi tayong mga tao, mostly, puro material things yung ating hinahanap dito sa mundo, yung ating hinihingi, yung ating kinakatok. Pagka ganun tayo, talagang wala. Ang makikita natin, yung pang mundo lang. Kung ano lang ino-offer ng mundo, yun ang makikita natin. At hindi naman ibig sabihin na yung mga bagay dito sa mundo na hinahanap natin, kamukha halimbawa ng tagumpay, ano pa bang mga hinahanap ng tao, yung maraming pera, yung tumanyag, marami, no? Magkaroon ng kapangyarihan, hindi naman yun talaga ang priority ng Diyos na dapat nating i-ask, i-seek, at saka i-knock. Ano yun? Actually, ang dapat nating unang i-seek, sinasabi nga sa Matthew na seek first the kingdom of God. Yun dapat everyday, tuwing tayong nagigising, lagi natin sinisik, ano bang kingdom of God? Paano ba natin marating ang kingdom of God? Actually, hindi naman natin kailangan mamatay na para maranasan natin yung feeling ng kaharian ng Diyos. Sapagkat naririto na sa mundo ang kaharian ng Diyos, nasa puso ng tao. Kung naghahari ang Panginoon sa atin, kung naghahari ang banal na Espiritu sa atin, ayun na yung kaharian. Yun na yung the best sa among kaharian. Sapagkat hindi maihahalin tulad yung magkaroon ka ng kaharian ng peace of mind, yung kaharian ng magkaroon ka ng forgiveness. Kesa naman yung hinahanap lagi ng tao, yung puro, may mga pansamantala lang. Di po ba? Hindi masama ang umunlad sa buhay, hindi masama ang pera, di ba? Kaya lang, kung yun ang nagiging replacement natin sa totoong misyon natin dito sa mundo, kung bakit tayo nilikha ng Diyos, doon tayo nagkakaroon ng problema. Iba na pala yung ating hinahanap. Hindi na pala para sa Diyos, kundi ang hinahanap na pala natin, yung parang pang sarili natin. Ano talaga nangyayari yan? Nangyayari na talaga yan. Na tayong mga tao, hinahanap natin iba na Hindi na yung kalooban ng Diyos, kundi hinahanap natin yung, ano ba yung makakapagpasaya sa akin? Ano ba yung gusto ko? Ano yung ako? Alam mo yon, yung laging nagsasalita tayo ng ako, gusto ko, akin to, na nawawala na sa atin yung totoong pinanggalingan ng mga bagay na meron tayo. Material na bagay, trabaho, ultimo buhay natin galing sa Diyos, di po ba? So gusto ng Panginoon, everyday, kung tayo ay nagsisik man, lagi natin isik, ano bang gusto mo, Lord? O salamat Panginoon, nagilisik mo ako sa araw na ito. Ano bang gusto mo, Lord, ang gawin ko? For seek first the kingdom of God, dapat alam natin kung ano ang gusto ni Lord. At hindi natin malalaman yun kung hindi tayo nagkakaroon ng interest na makinig ng kanyang mabuting balita. Kasi
Sa Biblia, nandun lahat ang gusto ng Diyos. Nandun lahat. Ang kaso, kinukontra ng tao eh. Pag sinabi ng Diyos sa kanyang salita na, magpatawad ka, kinukontra yun ng tao. Ayoko nga. Why? Because of pride, because of ego. Ask, anong mga hinihingi natin sa Panginoon? Mga bagay na pangsamantala lang? Mga bagay na, malapit pa nga tayo sa Diyos pag may problema lang eh. Pagka walang problema, hindi tayo nananalangin. Sabi nung ask, gustong-gusto ni Lord yung nakikipag-communicate tayo sa Kanya. Prayer. Baka mamaya na lumilipas na ang buong araw, hindi man tayo nakipag-usap sa Diyos. Ginugusto nating makausap natin yung paborito nating artista, paborito nating, hindi ba, mga tao, mahal natin sa buhay, ba't hindi natin nais na makipag-usap sa Diyos? Kaya nga may prayer eh, kasi yun yung opportunity na nakakausap natin ang Panginoon. Paano na lang i-abolish yung prayer? Paano natin makakausap ang Diyos? Amen? Kaya napakahalaga ng panalangin sa bawat araw. Communication natin kay Lord John. Kasi kay Lord, nasasabi natin lahat ng gusto natin. And then knock. Kumakatok tayo sa puso ng Diyos. Hingi tayo ng awa. Amen? Kaso pag kumakatok tayo sa puso ng Diyos, pag meron lang tayong problema, hindi dapat ganun. Ngayon ang nangyayari, pagkatok ng mga tao, pagkatok saan? Sa makamundo, kinakatok ng tao yung mga bagay na pagpaligaya sa kanya, na magdadala sa kasalanan. Doon tayo nagnanak eh. Hindi natin, akala natin, di ba may sinasabi na makipot na pintuan at saka maluwag na pintuan. Yung makipot na pintuan, talagang hirap-hirap pumasok doon ng mga tao kasi nga, pag nakapasok doon, papuntang langit yun. Hindi ka mukha nung wide na di ba, na daan, malapad na pintuan, daming taong pumupunta doon. Kasi malapad siya, daling pasukin. Pagpasok pala doon, kapahamakan o impyerno yung bagsak. Amen. Kaya nawa, pag tayo ay nag-ask, seek and knock kay Lord, lagi natin isipin yung kalooban ng Panginoon. Amen. Yung lang kalooban ng Panginoon. And maganda yung last part na sinabi ng gospel, no? Actually, ang gospel na ito pinagninilayan natin ay yung kahapon. February 26, 2020, Thursday gospel, no? And sabi nga dito, do for others what you want them to do for you. This is the meaning of the law of Moses and the teachings of the prophets. Parang ito yung sinasabi na universal rule, all golden rule. Na talaga namang nasa Bible yan eh. Ang tatagalugin natin yung huwag mong gawin sa kapwa mo ang ayaw mong gawin ng kapwa mo sa'yo. Alam mo, itong universal rule na to from Matthew chapter 7 verse 12. Kung tatandaan niyo yan, maganda yan, maganda, napakaganda. Kasi pag ito ang naghari sa mundo, wala na sigurong kasalanan mag-exist. Bakit? Hindi mo nagagawin sa kapwa mo yung masama kasi ayaw mong balikan ka. Diba? Meron tayong tinatawag na universal language. Ano yung universal language? Diba usually, yung English yan. Kasi sa iba't ibang bansa, sa buong mundo, iba-iba ang mga language niyan. Sa atin, sa Pilipinas, Pilipino, sa ibang bansa, English, Spanish, yung iba-iba yung kanilang dialect. Dito nga lang sa Pilipinas okay, Pilipino tayo, Tagalog, marami ba, Bisaya, iba-iba, no? Pero meron tayong tawag na universal language, which is English. Kaya, kahit papunta tayo sa ibang bansa, makakapag-communicate tayo sa kanila kasi marunong tayo mag-English, marunong din silang mag-English. So, mayroong communication, may understanding. So, ganun din ang Biblia. Nagbibigay siya ng universal rule or golden rule na ayaw pala nating ninanakawan tayo. Bakit tayo nagnanakaw? Ayaw pala natin pinagsisinungalingan tayo ng kapwa. Bakit tayo sisinungalingan sa ating kapwa? Ayaw pala natin yung niloloko tayo ng ating kapwa. Bakit tayo niloloko ng ating kapwa? Yun yung universal rule. Amen? Yung mga bagay na ayaw natin gawin sa atin kasi masakit, niloloko tayo, nasasaktan tayo. Pero bakit natin ginagawa sa iba? So parang pumapasok dyan yung kasabihang, ang magnanakaw, galit sa kapwa magnanakaw. Amen?
So, itong universal rule na to, kung susundin lang natin to, baka hindi na kailangan ng batas ng tao eh. Bakit? Kasi alam natin na andyan ang Diyos, may rules ang Diyos, may utos ang Diyos, na kahit hindi tayo nakikita ng tao, ng batas ng tao, sumusunod tayo. Amen? Nakikita natin ang nangyayari sa ating mundo. Ang kalamidad, ang pagbaha, ang mga pagguho ng mga lupa. Kasalanan din natin mga tao yan. Inabuso natin ang Mother Nature. Ginawa natin ng masama ang Mother Nature. Ang mga basura natin, ang mga bagay na nakakapagpadumi sa ating paligid, mga pollution, air pollution, noise pollution, umalik lahat sa atin yun. Amen? Bumalik sa atin lahat yun. Kasi tayo din eh. Actually, sasabihin natin, ay, pinaparusahan na yung bansa na yan, kaya nagkaroon ng tsunami. Ay, pinaparusahan na yan, yung bansa na yan, kasi kaya binabagyo, nagkakaroon ng tagutom. Hindi. Actually, ang Diyos natin ngayon ay isang Diyos ng puno ng habag, puno ng mercy, puno ng awa. Bakit? Everyday nagigising pa tayo for repentance, pagbabalik loob sa Diyos. Kasi ang paghuhusga, ang pagpaparusa, is sa second coming ni Kristo. May nabubuhay talaga tayo sa habag. At kung ano man nararanasan ng isang bansa na kalamidad o sa ating pamilya, no, kung may problema tayo sa ating relationship, consequences yun ng maling desisyon natin. Bakit tayo may sakit ngayon? Consequences yun, bunga ng ating mga maling desisyon. Sapagkat yung ating free will, di natin ginamit. Ipinaturn sa God's will. That's why, yung universal rule, napakahalaga na gawin natin yun. Amen? Kung mamahalin natin ang ating kapwa, natural mamahalin din tayo. Minsan nga, may mga case na minamahal mo na nga, nagkikare ka na nga sa kapwa mo, ginagatihan ka pa ng masama, di ba? Eh di mas lalo na kapag pangit, ay tinatanim natin sa ating kapwa. Pero ang gusto lang sabihin sa atin ng mabuting balita, ito yung dapat nag-exist sa mundo. Lalo sa mga leader natin, sa mga presidente, sa mga namumuno ng bansa. Mula sa pinakamaliit na sangay ng gobyerno, mula sa pinakamataas, na huwag silang magnakaw sa taong bayan. Huwag nilang nakawin ang kaba ng bayan. Kasi gaganti at babalik yun eh. Babalik yun. Diba? Kaya nga nagkakabukuhan na, nalalaman na kung sino mga magnanakaw. Amen. Kasi meron tayong universal rule. Pero ang nangyayari, ibang rules. Ibang rules ang nangyayari sa mundo, hindi natutupad o hindi nasusunod ang universal rule. Ang rules ng mundo, kapag ginawa kita ng masama, mas gagantihan kita ng masama. Kapag minura mo ako, mas mumurahin kita. Yun ang nangyayari sa atin. Kaninong rules yun? Sa Diablo. At ang rules na yun, nag-uugat yun sa pride, sa ego. Ang Panginoong Jesus, ay tinuturo sa atin ay kababaang loob. Hindi madaling sundin ang universal or golden rule kapag wala tayong kababaang loob. Amen. Pero just imagine, magsimula tayo sa ating tahanan, magsimula tayo sa mag-asawa, yung universal rule na yan, gawin, halimbawa, sige hindi ako magtataksil sa'yo, huwag ka rin magtataksil sa akin. Diba? Ano bang target ng Diablo ngayon? Mag-asawa, pamilya. Pag sira ang mag-asawa, sira ang pamilya, sira ang community. Amen? Kaya nagsisimula yan sa pamilya. Magsisimula yan sa sarili. Minsan sa sarili na natin, magsisimula yung universal rule eh. Yung mga malilit na bagay, hindi natin minamatter yan eh. Yung bawal magtapon ng basura, yung mga maliliit na balat ng candy, minsan tinatapon na lang natin kung saan-saan. Biro mo kung ilang tao ang dumaan doon, kung libo yung taong dumaan doon, libo din balat ng candy na nagiging source ng pagbaha. Di ba, nababara sa mga drainage, sa mga kanal. So, ano nangyayari? Bumabalik sa atin yung ginagawa natin. Amen? Kaya ang mundo natin, ano na nangyari? Nasisira na yung ozone, layer ng ozone natin sa langit, sa hangin. Dumudumi na yung ating dagat, ilog. Amen? Kasi, kinukontra natin yung universal rule ng Lord.
Amen. Kaya bago tayo gumawa ng mga bagay na alam natin magdudulot sa atin ng kasalanan, isipin muna natin na, paano kung sa akin niya to ginawa? Paano kung sa akin niya to ginawa? Ano mararamdaman ko? Ganun yun eh. Minsan malakas tayong gumawa ng mga bagay na masakit, pero pag tayo na sinasaktan, pag tayo na nabubuli, pag tayo na nasisisi, masakit sa atin. Pero kung tatanim tayo ng pag-ibig sa ating kapwa, magbabalik yan ng pag-ibig. Amen. Kung tayo ay nagtatanim sa ating kapwa ng pagmamahal, pag-unawa, babalik at babalik yan. O kung hindi man bumalik, okay lang yun. Basta importante, universal rule. Huwag nating gawin sa ating kapwa ang ayaw nating gawin sa atin. Sobrang sarap siguro ng mundo kung ganyan lang talaga ang laging sinusunod ng bawat isa. Kasi magkakaroon tayo ng takot, no? Naku, teka, ayaw kong gawin to sa kanya, ayaw ko siyang paiyakin, ayaw ko siyang magduda, ayaw ko siyang, kasi baka gawin niya sa akin to, masakit. Kanya-kanya tayong damdamin. Alam natin salitang galit, inggit, kaya ayaw natin yung maramdaman hanggat maaari. That's why pinapaalala sa atin ng mabuting balita, sundin natin yung universal rule. Upang sa ganun, pag tayo na ay nag-ask, nag-seek, at nag-knock kay Lord, welcome tayo sa Panginoon. Kasi alam niya, ay sumusunod to sa kalooban ko. Sumusunod to sa utos ko. Naalala ko tuloy yung mabubuting gawa. Lagi nating iisipin na hindi tayo makakapasok sa langit dahil sa mabuti tayong anak, mabuti tayong tao, marami tayong tinutulungan. Hindi. Tayo makakapasok sa langit sa pamamagitan ng pagsunod natin sa kalooban ng Diyos. Kasi kapag sumusunod tayo sa kalooban ng Diyos, sabihin, mahal natin ng Diyos. At automatic magbubunga yan ng mabubuting gawa. Hindi pwede yung lagi na lang, ay, masisave na ako, sa langit na ako kasi nakatulong ako sa kapwa ko. Hindi. Kasi kung ganun lang ang pamantayan ng Diyos, talo na tayo sa mga may pera. Kaya nilang tumulong ng maraming tao. Talo na tayo sa mga politiko. Kaya nilang ipakita yung mga pagtulong nila sa ating kanilang nasa sakupan. Kaya nga may full of wisdom ang Diyos eh. Ibinasi niya pagpasok natin sa langit sa pamamagitan ng pagsunod. Sabi nga sa Mateo, hindi lahat ng tumatawag ng Panginoon ay papasok sa langit, kundi yun lang sumusunod. Actually, 2 ticket lang yan eh. Sumusunod sa kalooban ng Diyos. Pasok yan sa langit. At saan pa? Yung nagtitiis hanggang wakas. Amen. So, minumonitor pala tayo every hour, every minute ni God. Kung nagtitiis pa rin ba tayo o nasasawa na tayo sa pagsunod sa Diyos. Kasi puno na ng pagsubok, puno na ng di ba? So, magkaroon tayo ng pagninilay. At ba ganito ang nangyayari sa buhay natin, para bang nakakasawa na yung buhay, paulit-ulit na lang, wala nang totoong nararamdaman na happiness, because we're not following the universal rule. Nating gawin sa ating kapwa, ayaw nating gawin sa ating kapwa. Magkaroon po tayo ng closing prayer. Lord, marami pong salamat muli sa pagpapaalala mo sa amin na una, the ask, the seek, and the knock ay gawin namin na naaayon sa iyong kalooban. At muli pagpapaalala mo sa amin, Panginoon, na kaming gumawa ng masama sa aming kapwa. Sapagat ayaw din namin kaming gawan ng masama ng aming kapwa-tao. Dalangin ko, Panginoon, na mapagnilayan namin ang universal rule na ito na nagmula sa Mateo chapter 7 verse 12 at maitanim sa aming puso upang ito'y magbunga ng maraming bunga ng peace of mind, bunga ng love, joy, self-control, kindness, and Lord. Upang sa ganun, maipattern namin ang rules ng buhay namin sa universal rule na ibinigay mo, O Panginoon. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo,
dito sa lupa para nasa langit. Diyan mo kami namin kakain sa araw-araw. Tawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawid namin sa nagkakasala sa amin. Huwag mo po kami paintuso-tukso. Diyan mo po kami sa sama-sama. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at Espiritu Santo. Amen. Amen. So maraming salamat sa Panginoon. Muli, pakishare na lang po itong Thursday Gospel sa inyong timeline bilang pagsunod sa ating Great Commission, ang pagpapalaganap ng mabuting balita. Lagi natin tatandaan, huwag nating gagawin ang mga masasabang bagay sa ating kapwa kasi ayaw din natin gawin yun sa atin. Bagkus, gawin natin lahat ng kabutihan ayon sa tulong at kalooban ng Diyos sa ating kapwa kasi alam mo nang ginawa natin sa ating kapwa, ginawa natin sa Diyos. Maraming pong salamat and to God be the glory.